Nag-ambag-ambag ang mga kongresista upang makapagkaloob ng pabuya sa mga atletang Pilipinong nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Ito ay matapos na masungkit ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo ang 2 gintong medalya para sa Pilipinas sa Paris 2024 Olympics. 3 milyong piso ang ipagkakaloob ng Kamara para sa gold medalist, 2 million pesos para sa silver at 1 million pesos sa bronze. Kaya 6 na milyong piso ang matatanggap ni Yulo mula sa mga ambagan ng mga kongresista. Nag-ambak-ambak ng mga congressman, nag-ano tayo. Bago magka-Olympics, in fact, ginawa natin po ay we actually did a very informal but voluntary contribution system. Kaya miski sa pag-alis ng mga ating mga atleta, may konting baon na. Pero we believe that the athletes, mga atleta, kailangan talaga ng ating suporta. Ang pabuya ng House of Representatives, bukod pa sa itinatakda ng batas na 10 million pesos sa isang gold medalist, mula naman sa Philippine Sports Commission. Dagdag pa ni House Speaker Romualdez, magiging prioridad din sa 2025 proposed national budget ang larangan ng sports. Gate nito, pinag-aaralan na ng Kamara ang budget allocation para sa sports program ng bansa. We've always felt that in sports, we not only develop the youth, but we inspire them not to just do well, but to have a very healthy lifestyle, and that is good for the entire nation. Makikipagpulong din ang liderato ng Kamara sa Social Security System o SSS upang magkaroon ng lifetime benefits sa pension system ang mga atletang nag-uwi ng karangalan sa bansa mula sa international competitions. Samantala, pasado na sa House Ways and Means Committee ang panukalang batas na nagsusulong gawing exempted sa ipinapataw na buwis ang cash incentives, rewards, bonuses at iba pa para sa national athletes na nakikipagkompetensya at wagi sa international sports competitions. Ang kaparehong panukala ay naihain na noong 18 Congress at tinawag na Heidelin Diaz Act, subalit hindi naipasa sa Senado. Muli itong inihain sa 19th Congress at retroactive upang masakop si Yulo at iba pang mananalong atletang Pilipino sa Paris Olympics. It is not the performance, it is the preparation that should be rewarded. Bukod dito, isusulong ding gawing tax-free ang mga donasyong tinatanggap ng mga atleta sa kabuuan ng kanilang pagsasanay sa pamamagitan ng Philippine Olympic Committee o Philippine Sports Commission. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.